Sakamoto Days Chapter 1. Isang beses, may isang hitman na itinuturing na pinakadakila sa lahat ng panahon. Ang pangalan niya ay Taro Sakamoto. Isang araw, nagkakagulo sa loob ng isang gusali dahil sa pagdating ni Sakamoto. Ang mga taong nasa loob ng gusali ay binunot ang kanilang baril upang patayin ito. Mabilis namang kumilos si Sakamoto at nagawang putulin ang mga ulo ng kanyang mga kalaban. Ang lahat ng mga masasamang tao ay kinakatakutan siya, at ang lahat ng hitman ay nirerespeto siya. Ngunit isang araw ay na-inlove ito sa isang magandang babae. Ito ay nagretiro, ikinasal, nagkaroon ng anak at naging mataba na kamukha ni Coach Ansei ng Slam Dunk. May naghahanap naman sa ating bida kung saan nakita na niya ito sa isang grocery store at nagtitinda. Sa loob ng kanyang tindahan ay may isang bata na naglalaro. Sinabi ng bata na kung matamaan niya ang target gamit ang kanyang section cup, ay makakakuha ito ng libreng juice. Habang naghahanda ang bata, ay lumabas naman si Aoi Sakamoto na asawa ng ex-hitman na si Taro Sakamoto. Sinaad nito na ang bata ay laging nagpupunta sa kanilang tindahan. Nagsimula ng targetin ng bata ang kanyang nilagay na tuldok sa pintuan, hindi naman sumusuko ang bata na tamaan ang target, ngunit sa pangatlong subok nito, ay aksidente ng nabato ang isang lalaki at namantsahan ang puting pantalon nito. Ikinagalit naman ng lalaki ang nangyari sa kanyang pantalon, at biglang kinwilyuhan niya ang bata. Nagpapanik naman ang asawa ni Taro sa nangyayari. Aakmang susuntukin ng lalaki ang bata, ngunit biglang hinawakan ni Taro ang kamay ng lalaki at ibinaon ng kaunti ang ballpen sa kanyang leeg. Nang dahil doon ay napaalis na lang ang lalaki, habang nagpasalamat naman ang bata kay Taro. Bigla namang nagsalita ang misteryosong lalaki na naghahanap sa ating bida at sinaad na, muntikan mo na siyang napatay, mahusay, nagawa mong itusok lang ang ballpoint ng ballpen sa kanya. Nagkita din tayo Mr. Sakamoto, ako ito si Shin ang clairvoyant. Bigla namang sinuntok ng ating bida si Shin gamit ang kanyang palad. Inawat naman niya ito at sinaad na, bakit ang unang impresyon mo sa akin ay patayin ako? Ako ito si Shin, dati akong nagtrabaho sa'yo. Si Shin ay may kakayahang mabasa ang mga iniisip ng tao. Kumalma naman ang mga pangyayari sa loob ng store, at nagawang makausap nito ang ating bida. Sinabi nito na, tama pala ang mga haka-haka na nagretiro ka na bilang hitman, at nagbukas ng isang tindahan. Mr. Sakamoto, bumalik ka na sa mundo ng mga hitman. Sayang ang iyong talento at tumaba ka din. Ayaw naman ni Taro na bumalik sa pagiging hitman. Sinabi naman ni Shin na noon, ang lahat ng masasamang tao ay kinakatakutan ka, isa kang legend, at ngayon naging ganyan ka na. Habang nagsasalita si Shin ay kumakain naman ang ating bida. Sinaad din nito na dati ay ang kinakain mo lang ay mga masusustansyang pagkain. Napabuntong hininga naman ito, habang nagpaalam na maninigarilyo ito dito. Ininsulto ni Shin ang ating bida at sinaad na, ikaw ay anino na lamang ng dati mong sarili. Tinuro naman ni Taro ang no smoking sign, habang nabasa niya ang iniisip ng ating bida na kahit mataba ito, ay kaya niya siyang patayin ng isang iglap. May isang lalaki naman na nakabisikleta ang tumawag kay Sakamoto at humihingi ng tulong. Napaisip naman si Shin kung bakit kailangan niya ang tulong ni Mr. Sakamoto, at may ipapapatay daw ba ito. Ang tulong na kailangan pala ng lalaki, ay tulungan siyang maabot ang puno para putulin ang itaas na parte nito. Mabilis naman nagawa ito ng ating bida at nagpasalamat naman ang lalaki. Padami na ng padami ang humihingi ng tulong kay Taro, at hindi naman ito napapagod na tulungan ang mga tao. Napagod naman si Shin sa pagsunod sa ating bida at napaisip na, tinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao gamit ang pagtulong nito sa iba. Habang papaalis na si Shin, ay bamulong naman ito sa kanyang sarili na, ang bagong Taro Sakamoto ay hindi kapanipaniwala. Bigla naman itong tinamaan ng laruan na pana, na nanggaling sa bata na ikinainis niya. Sumakay na sa kanyang sasakyan si Shin habang patuloy itong nag-iisip sa nangyari kay Mr. Sakamoto. Sa 5 taon mula noong huli kong makita si Sakamoto, siguradong naging mahina na siya, ngunit kahit na ganoon ay napaka-cool pa rin niya. Kahit na tumaba ito, ay mayroon pa rin siyang kahanga-hangang aura, ang hiling ko ay makatrabaho, sana kitang muli. May bigla namang tumawag kay Shin, at tinanong kung napatay niya ba ito. Sinaad naman ni Shin na nagdadalawang isip itong gawin iyon, at tinanong din na, kung kailangan ko ba talaga siyang patayin, dahil hindi na siya isang balakid ngayon dahil tumaba na siya.
Sinaad naman ng kanyang boss na, alam mo ang ating batas Shin, kapag umalis ka sa organisasyon ay mamamatay ka, si Sakamoto ay linabag iyon kaya hindi dapat siya mabuhay. Maliban sa iyo Shin, marami pang iba na kayang gawin ang trabaho kung hindi mo kaya, gagawin mo ba o mamamatay ka? Matapos nilang mag-usap, ay napagdesisyonan ni Shin na gagawin na lang niya, ang inuutos ng kanyang boss kaysa iba ang gumawa. Kinabukasan, bumalik si Shin sa tindahan ni Sakamoto. Nakita naman ni Mrs. Sakamoto si Shin, habang ang bata naman ay gustong makipaglaro dito. Hindi naman niya pinansin ang dalawa, kinuha niya ang kanyang baril at sinaad na oras na para makipaggera. Pagpasok ni Shin sa tindahan, ay nagsalita ito at sinaad na, Mr. Sakamoto, mukhang kailangan kong umalis ng bayan ngayon, kaya naisipan kong huminto para magbigay galang. Pinaputok ni Shin ang kanyang baril, na nagawang pigilan naman ni Sakamoto gamit ang candy. May bagay namang tatama sa kanyang ulo, ngunit napansin niya ito at naiwasan. Nung susubukang ulit umatake ni Shin, ay biglang naglaho si Sakamoto. Nagtungo ang ating bida sa likuran ng kanilang mga paninda, habang kumuha ito ng goma, at nilagyan niya ito ng candy para gawing bala. Pinaulanan ni Sakamoto si Shin ng mga candy, nagawa naman niyang maiwasan ang mga ito, ngunit may biglang pagkain ang tumama sa kanyang mukha. Biglang lumabas si Sakamoto sa kanyang likuran, at sinipa si Shin. Sa sobrang lakas ng sipa ni Taro, ay tumalsik ito at bumunggo sa mga paninda. Nawala ng malay si Shin, at nung magising ito ay kaharap niya ang asawa ni Sakamoto, at ang anak nito. Nagtanong naman si Shin kung nasaan siya, na sinabihan naman ng asawa ni Taro, na nasa second floor siya ng kanilang tindahan. Pinakain nila si Shin, ngunit nangangamba naman ito, dahil baka may lason daw ang kanyang pagkain, kinain pa din niya ito dahil kaya niyang i-resist ang lason, at nung natikman niya ito ay napaluha siya sa sarap. Natawa naman si Aoi sa reaksyon niya, at naalala ang kanyang asawa, dahil ganito din ang kanyang reaksyon nung una silang magkita. Naguguluhan naman si Shin sa kanyang nararamdaman, dahil unang beses pa lang niyang nakakain ng ganitong kasarap na pagkain, habang patuloy itong kumakain. Napagtanto naman ni Shin na, si Mr. Sakamoto, ay tumigil sa pagpatay upang maprotektahan ang payak at pang-araw-araw na buhay na ito. Matapos maghapunan, ay umalis na ito at nagpasalamat, napagtanto din niya na wala siyang kaya kay Mr. Sakamoto. Nagtungo naman si Shin sa kanyang boss para kausapin. Sinaad ng kanyang boss na, nakakahiya siya dahil hindi niya nagawang mapatay si Sakamoto. Bigla namang yumuko si Shin sa harap ng kanyang boss, at nagmakaawa na hayaan na lang mabuhay si Taro. Natatawa naman ang boss sa kanyang ginawa, at tinanong kung bakit pinagtatanggol niya ito. Sinagot naman ni Shin na, si Sakamoto ay may pamilya. Sinabi naman ng boss na, si Sakamoto ay nilabag ang batas, inabandonan niya ang kanyang responsibilidad, kaya kailangan niyang mamatay. Sinaad naman ni Shin na, siya na lang ang patayin nila para lang mabuhay siya. Tinanong naman ng boss kung bakit niya gagawin ito, at sinaad naman ni Shin na, ito ang aking parusa sa pagtutok ng baril sa aking bayani. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang boss, at inutos na patayin niya ang kanyang sarili. Nabasa naman ni Shin ang iniisip ng kanyang boss, at nalaman na nagsisinungaling lang ito. Bigla namang tinutok ni Shin ang kanyang baril sa kanyang boss, habang napagtanto naman ng boss na, nakalimutan niyang nakakabasa pala ito ng iniisip ng tao. Wala nang mapagpipilian si Shin kundi lumaban. Si Sakamoto pala ay naririnig ang mga pangyayari kina Shin mula sa kanyang tindahan, mabilis naman itong kumilos, at pinindot ang secret button sa kanyang cashier, at bumukas ang isang pinto kung saan naglalaman ng iba't ibang uri ng baril. Ang kinuha ni Mr. Sakamoto ay isang electric gun. Inilipat naman ang scene kay Shin, kung saan nahihirapan silang patayin ito. Habang malapit nang maubos ang bala ni Shin, ay ibinahagi naman ng kanyang boss ang kakayahan nito sa kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy na si Shin para tapusin ang kanyang mga kalaban, ngunit bigla namang tinamaan ito sa kanyang kanang paa, na naging dahilan ng pagkadapa nito. Napapaligiran na si Shin ng mga baril, ngunit bigla namang dumating si Sakamoto, at kinuryent ang mga kalaban. Nagulat naman si Shin sa pagdating ng ating bida, habang ang boss nila ay inutusan na tapusin si Sakamoto. Mabilis naman diniskarga ni Sakamoto ang baril ng lalaki, at sinuntok ito sa mukha. May umatake naman sa likuran ng ating bida, ngunit madali lang niya itong napigilan, at binali ang kamay nito.
Sinabihan naman ng boss na huwag umatake ng paisa-isa, barilin siya ng sabay-sabay. Gumamit ng dalawang patalim si Sakamoto, at nagawang putulin ang mga baril ng kalaban, at sa isang iglap ay namatay ang dalawang lalaki, pati na din ang kanilang pinuno. Napahanga ng sobra si Shin sa kanyang nasaksihan at sinaad na, ganito pala ang kakayahan ng isang legendary hitman. Tinanong naman ni Shin kung paano nalaman ni Sakamoto ito. Ipinakita naman ni Sakamoto na naglagay siya ng mic sa baril ni Shin. Nagulat naman ito at napaisip na, hindi ito nagtitiwala sa kanya, at hindi siya nagpapabeya. Sinaad ni Shin na, may napagdesisyonan na siya at ngayong araw ay hindi naman natapos ni Shin ang sasabihin niya, dahil may biglang inabot si Sakamoto sa kanya na apron. Inisip ni Sakamoto na, 800 yen kada oras o 850 yen, at may dagdag pa kapag nag-overtime ka. Nabasa naman ito ni Shin. Kinabukasan ay suot-suot ni Shin ang inabot na apron ni Sakamoto, dahil ang alok pala niya ay isang trabaho. Naasar naman si Shin kay Mr. Sakamoto, dahil kumakain siya ng ramen na malapit sa kanya, at baka madumihan ang bago nitong damit. Napansin naman ni Shin na konti na lang ang kanilang ramen, habang biglang dumating si Aoi, at sinabihan na bagay ang damit na suot nito. May matanda naman na nasa loob ng kanilang tindahan, na hindi makita ang detergent. Tinulungan naman ito ni Shin, at inabot ang detergent sa matanda. Natuwa naman si Aoi sa ginawa ni Shin, habang ang bata naman ay iniisip na, mas bagay pa din ang apron kay Mr. Sakamoto na nabasa naman ni Shin. Tinanong naman ng bata kung natutuwa ba siya sa kanyang trabaho. Sinaad naman ni Shin na natutuwa naman siya, kahit hindi niya alam ang kanyang ginagawa, at mas maganda daw ito kaysa sa huli niyang trabaho. Tinanong naman ng bata kung ano ang kanyang huling trabaho. Nagsinungaling naman si Shin at sinaad na, ang kanyang huling trabaho ay tungkol sa paglilinis. Ang hiling ni Shin na makatrabaho muli si Mr. Sakamoto, ay nangyari na. Dito na natatapos ang Chapter 1 ng Sakamoto Days. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!